Alhamdulillah wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Katotohanan, alam nila ang biyaya ni Allah Subhanahu wa ta'ala, pagkatapos itinatakwil nila ito. Ang aya na ito, mga kapatid, sinabi ni Mujahid rahimahullah Subhanahu wa ta'ala, kawaan siya ni Allah, isa sa mga pantas na scholars ng Islam. Sabi niya, ang aya na ito, ang kahulugan niya, ang lalaki, nagsasabi siya, ang aking kayamanan ay nagmula sa aking mga ninuno. Ibig sabihin, ang kayamanan o ang biyaya na kanyang tinatamasa ay namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang paniniwala na ganito, mga kapatid, ang sinumang tao na maniwala o di kaya manindigan na ang biyaya na kanyang tinataglay ay mula sa kanyang sarili mismo, nanindigan siya na ito ay sa kanya, hindi galing kay Allah Subhanahu wa ta'ala, siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Ito ay kufur. Ibig sabihin, lumabas ang tao sa bakuran ng pananampalatayang Islam. Kaya nakakatakot po, mga kapatid, sino mang tao na maniniwala na ang biyaya niya na kanyang nakakamit, nagkatrabaho siya, mayaman siya, naninindigan siya na ito ay galing sa kanyang talino, sa kanyang husay, sa kanyang galing. Hindi siya naniniwala na may nagbibigay sa kanya ng biyaya na si Allah Subhanahu wa ta'ala, siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Kaya, sino mang tao ang bigyan ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng anumang biyaya, dapat siya magpasalamat sa kanya. Dahil ang pagpapasalamat kay Allah ay obligado. Obligado sa bawat Muslim. Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung kayo ay magpapasalamat kay Allah, daragdagan niya ang inyong mga biyaya na inyong natatamasa. Kaya, mga kapatid, isa sa mga dahilan upang madagdagan ang ating biyaya, ang pagpapasalamat sa Kanya. Subhanallah, hindi na tayo magpapalawak. Pupunta na lang tayo sa ating katawan mismo. Ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating isipan, ang ating malawak na pag-uunawa, lahat ng ito ay biyaya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang ating kalusugan. Kaya nararapat sa isang Muslim na magpasalamat kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magpapasalamat. At kung anong biyaya ang mayroon siya, parang wala lamang. Naninindigan siya na wala nagbibigay sa kanya ng biyaya. Subhanallah. Ang isang mu'min na bubuhay siya na siya ay may pusong marunong pasalamat kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya nga pagising pa lamang ng isang mu'min mula sa pagtulog, siya ay nagdudua, nananalangin. Nagsasabi siya ng Alhamdulillah. Nagpapasalamat siya kay Allah Subhanahu wa ta'ala kahit sa kanyang pagtulog. Pagkatapos kumain, nagsasabi ng Alhamdulillah sa bawat oras, bawat kalagayan. Kaya nga, may mga tao na sila ay ginabayan ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, na ang kanilang buhay puro pagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang pagpapasalamat, hindi lamang ito sa pamagitan ng ating dila. Ang pagpapasalamat, kasama rito ang dila sa bigkas at naninindigan tayo na ang biyaya natin na tinatamasa mula kay Allah sa puso natin, gayon din ang ating kilos at gawa. Dahil kapag salita lamang ang ating pagpapasalamat, ito ay kulang. Dahil kahit Kristiyano, mga Hudyo, hindi mga sumasampalataya, sila ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa ta'ala, subalit hindi sila gumagawa ng paraan o hindi nila sinasamba si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagpapasalamat nila ay galing sa salita lamang. Kaya mga kapatid, sino man sa atin ang biyayaan ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng magandang kalusugan, magandang pag-iisip, nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, tayo ay magpasalamat kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Sino man sa inyo
ang namuhay ng umaga, ibig sabihin nabuhay siya rito, at ang kanyang mapayapa ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili, mu'afan fi jasadi, ang kanyang kalusugan ay, ang kanyang katawan ay malusog, indahu qutu yawmihi, at meron siyang pagkain sa loob ng isang araw, faka'annama hazad dunya bihadafiriha, para niya nang napanghawakan ang buong mundo. Ang sabi ng ibang mga ulama, ang tatlong biyaya na ito, una, yung tayo ay mapayapa sa ating tirahan, sa ating lugar, sa mga tao, ligtas sa kasamaan ng mga tao. Pangalawa, tayo ay malusog, may malusog na pangangatawan. At pangatlo, mayroon tayong pagkain sa loob ng isang araw at sa loob ng araw at gabi. Ang tatlong biyaya na ito ay pinakamalaking biyaya. At ang asawa, ang anak, ang paningin, ang pandinig, o ano man yan, yan ay dagdag na lamang. Dahil ang ating kalusugan, kapag tayo ay, kahit tayo ay hindi nakakita kung tayo ay malusog, nakakapagsala tayo. Subalit ang taong mahinang pangangatawan, hindi siya nakakagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong malusog ang pangangatawan, kaya niyang magtahajjud, kaya niyang mag-ayuno, kaya niyang mag-hajj. Kaya dapat sa isang Muslim, marapat sa isang sumasampalataya na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat oras, bawat panahon, saan man siya naroroon. Dahil ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging dahilan upang magdagdagan ng ating mga biyaya. Kaya sino man sa atin, kung ikaw, kapatid ko, Muslim, binayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malusog na pangangatawan, binigyan ka niya ng hanap buhay, nakakain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw, at payapa ang iyong buhay, binigyan ka niya ng asawa, binigyan ka niya ng mga anak, binigyan ka niya ng yaman, pandinig, ang iyong pangangatawan, napakalusog, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat tayo at pag-aralan natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating kalusugan. Dahil kapag dumating ang punto na tayo ay mahina na, hindi natin papasalamatan si Allah, paano tayo mag-aaral? Napakaraming tao nagsasabi, hindi na ako mag-aaral dahil matanda na ako. Hindi na ako nakapunta ng masjid. Bakit? Dahil hindi niya sinamantala ang kanyang kalusugan. Nung malusog ang kanyang pangangatawan, hindi siya nag-aral. Tapos nung pagtanda niya, sasabihin niya mag-hajj ako. Samantalang nung siya ay binata pa o malusog ang kanyang pangangatawan, hindi siya pumunta sa Makkah para mag-hajj. Subhanallah. Kaya nung pagtanda niya, pupunta siya sa hajj, kabilang siya sa mga tao nagpapahirap sa mga nag-hajj. Bakit? Dahil nahihirapan siya maglakad, nahihirapan tumayo, nahihirapan pumunta sa palikuran, at kailangan may nag-aalalay sa kanya. Kaya nga ang hajj, ito ay mashru', ibig sabihin, ito ay ipinag-utos ng Islam sa mga kabataan na malulusog ang pangangatawan. At ang mga matatanda, kung mahina ng iyong pangangatawan, hindi sa iyo obligado mag-hajj. Dahil sa hajj, kailangan dito ang lakas ng katawan. Kaya habang malusog ang ating pangangatawan, mga kapatid, magpasalamat tayo kay Allah. Magpasalamat tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Dahil napakaraming tao, sa panahong pangkasalukuyan, nagpapasalamat lamang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag nawala na ang biyaya ng kalusugan. Kapag mahina na sila, magsasala lamang ako kapag ako'y matanda na. Magbabago buhay lamang ako kapag matanda na. Susunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ako'y matanda na. Iiwan ko lamang ang mga gawaing haram kapag ako'y matanda na. Ang tanong, nakakatiyak ba tayo na tayo ay abot pa sa edad na iyan? Dahil hindi natin alam kung kailan tayo daratnan ng kamatayan. At ang syahid dito, mga kapatid, ang tinutukoy rito, kung anong biyaya ang ating natatamasa, dapat tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga tao, sa dami ng kanyang biyaya na natatamasa, siya ay nagiging kafir kay Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Zaid bin Khalid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, asbaha min ibadi mu'min. Mu'min bi wa kafir bi. Mayroon akong alipin, tagasunod, lingkod, na sumasampalataya sa akin sa umaga. Ibig sabihin, sa araw na ito, siya ay mu'min. At kinabukasan, siya ay kafir. Bakit? Dahil hindi siya nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil iniwasan niya ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nilayuan niya ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, obligado sa bawat sumasampalataya na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat biyaya na kanyang natamasa,
Anumang biyaya yan, kayamanan, ari-arian, mayroon siyang mataas na katayuan, karangalan sa buhay, kapag nanindigan siya na ang biyaya na yan ay mula sa kanya, yan ay kufrun akbar. Ibig sabihin, nagtakli siya ng kanyang pananampalataya. Subalit kapag nagsabi lamang siya, galing sa akin ito, hindi siya nanindigan, kataga lamang, binigkas niya lamang yan, dahil siya ay walang kaalaman sa Islam, siya ay nakagawa ng shirk na maliit, na kung saan hindi naman siya lumabas sa bakuran ng pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.